magandang gabi mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Isa na naman pong mahalagang paksa ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Ito po ay may kaugnayan sa mga obserbasyon natin tungkol po dito sa mainstream media. Marami po tayong napanood ng mga interviews na ginagawa po lalo na po ng mga ANC reporters. Halimbawa po dyan, Malo Mangahas, Kain Davila, Tony Velasquez, marami po. At ito po ang naobserbahan natin. Ito pong mga reporters na to, makikita po natin yung kanilang deliberate at malicious intent na kung saan ang tanging layunin ng kanilang mga interviews is to extract answers from the interviewees na ang magiging sagot ay kasiraan po ng ating pamahalaan at ng Pangulong Duterte. Sa bagay, alam po naman natin, mga kababayan, mga kapatid, at mga kaibigan, na itong mga ANC reporters, lalo na, ay dati po sa ABS-CBN. At sila po ay galit sa ating pamahalaan sapagkat ang kanila mong paniniwala, ang administrasyong Duterte ang nagpasara ng kanilang istasyon o TV channel na ABS-CBN. Lilinawin po natin na hindi po ang administrasyon Duterte ang nagpasara. Kaya po ito nagsarado sapagkat nag-lapse po ang kanilang franchise at noong application nila sa Kongreso ng kanilang renewal, it was denied for meritorious reason. Pero ang punto po natin dito sa ating pinag-uusapan ngayon ay yung ating obserbasyon na kung saan lumalabas po na ang mainstream media, instead of serving the country in terms of promoting cooperation among the people with their own government, instead, for instance, of teaching the people to respect the president, on the contrary, ang kanila pong ginagawa ay intentionally sirain ang ating gobyerno in order to promote their own interest. Inuulit po natin that as per observations po sa ating mainstream media networks, hindi lamang po ito sa ANC. This is talking in general about the culture of the mainstream media in the Philippines, including even the written media, yung mga dyaryo po natin. Lumalabas po na walang advocacy, walang ganitong advocacy ang mga press network natin. Wala silang advocacy na tulungan ang gobyerno at i-promote ito upang ma-achieve natin
so that we could achieve the substantial development of the country. Because what are these media doing is to promote their own vested interest. So much so that when the president or any politician for that matter does not ride or do not ride with them, ayaw sa tingin nila kalaban sa kanilang interest, ginagamit po nilang media na sirain ang isang administrasyon o ang isang politiko by projecting it to the masses in their daily reports na ito yung pinakamasamang pangulo, ito yung pinakamasamang administrasyon. At take note po, ang may-ari po ng mga media network natin, mga oligarchs po. Hindi lang yan ang negosyo nila. Actually, yung mga media network na yan, whether written or air media, yan po ay ginagamit ng mga oligarchs to protect their interest. Kaya marami pong mga corrupt politicians na talaga namang sumasakay po sa kanila upang hindi sila siraan sa publiko. A concrete example po, 15 senators among 24 senators, 15 po manifested their support to the ABS-CBN by approving the bill filed no less by Tito Soto, the Senate President. Sa lower house po, no less than previously the Speaker Alan Cayetano. Then later on with Alan Velasco as a speaker, iyon din po ang sinasabi nila. Trillanes ang sabi niya, pag nanalo ang opposition sa 2022, ibabalik nila ang ABS-CBN. Under the guise of serving the people, they are serving specifically, in this case, the ABS-CBN. Ang ginagawa po ng mga media natin, halimbawa po, pagkatapos ng invitation ni Pangulong Duterte kay si former Senator, Senate President Enrile sa Malacanang relative to the West Philippine Sea. In-interview agad nila si Carpio, si Trillanes, anong reaction nyo tungkol dito? Nag-i-interview sila ng UP professor. Alam naman po natin ang UP, anti-government. Hinanap pa nila yung isang mangingisda nung sinabi na biro lang pala ang campaign promise ni Pangulong Duterte na mag-jet ski siya papuntang Scarborough Shoal at magtanim ng bandila doon para lang makakuha ng isang appearing to be authentic source. Hinanap nila yung isang mangingisda at tinanong, hindi ba masama ang loob mo pati ng mga kasamahan mo na nagbibiro lang pala si Pangulong Duterte na pupunta sa Scarborough Shoal, magtanim ng bandila doon para kayo ay mangingisda, maprotektahan? Sa bandang huli ang tanong, kung mayroon ba isang Duterte na kakandidato, susuportahan nyo ba? Pagkatapos ng ginawa sa inyo ng Pangulong Duterte. So siyempre ang sagot ay hindi na po, kasi kung anong puno siyang bunga. So in other words, makikita po natin dito mga kababayan, mga kaibigan, mga kapatid, na itong mga media network natin, including air o both air and print media, ay talaga pong hindi sila, they are not after the services. They are not after
rendering services to the government. They are after their own interest. Kaya po ang buhay ng mga Pinoy ay naging paloko-loko. Sa napakahabang panahon wala pong pang-unlad. Bakit po? It is the media that by their manipulation dictated the policies for the government in terms of manipulating, controlling the public officers towards serving their vested interest ng mga oligarchy po. So much so na kapag kinalaban mo ang mga oligarkiya, itong mga media network na to, acting upon instructions of their bosses, sisiraan kanila. At this is what they are doing with President Duterte and his administration. Binibigyan po nila ng wide media coverage yung mga kritiko ng Pangulo. Katulad ni Carpio, ni Trillanes, ni Pangilinan, ni Robredo. Ito po ang binibigyan nila ng mga malalawak na media coverage to promote para po pagdating ng 2022 election, ang tangi pong ma-inject sa voting public ay yung mga paninira na ginawa nila sa ating Pangulo at sa kanyang administrasyon. Hindi po dapat ganito ang media, because the media as a privilege, the media, both air and written, as a matter of duty, as a matter of an advocacy, dapat po ang kanilang layunin is to support the government. They should encourage cooperation between the citizenry and the government. They should teach the people how to respect authorities, how to respect our public officers. Dapat ito po yung direction at layunin ng media. Naalala po natin noong panahon ng martial law, with Tatad as the Secretary of Information. Meron pong inintroduce sila noon na developmental journalism, na kung saan media was discouraged to report of something negative towards the government. Dapat po ito yung direction ng media. And under the police power of the state, the government can impose upon this duty to media networks. Dapat po ganito, sapagkat kung hahayaan po natin ang media to continue doing what they have been doing with this country, we could not achieve substantial and meaningful changes, because they would be serving, as they have been serving anyway, only for the interest of the oligarchs. Kaya nga po, we as part of the common masses, we have appreciated the closure of the ABS-CBN, because that is a symbol of government supremacy over the media network. Ang tingin po kasi ng mga media people, by the fact that they are the press,
They are even superior to any public officer. Dahil kapag hindi ka naging mabait sa kanila, hindi ka naging mapagbigay sa kanila, titirahin kanila sa media, sisirain kanila sa media. At dito takot yung mga korupta politiko. And this is something that we do like with President Duterte. He does not care of the media. Whatever he thinks is good, he will do it, even antagonizing the media. This should be the kind of public officers that we must have. Hindi takot sa media. Sapagkat kung takot ka sa media, you are serving the oligarchs more than serving the people. Kaya po, tinatawagan natin ang mga media people natin. Freedom does not mean supremacy of the press. Responsible freedom means that the utmost interest that the media network are serving is the interest of the people in terms of cooperating with the government. Yung kasalukuyan po na uri ng kalayaan sa pamamahayag na mayroon tayo, ito po ay this is the fruit of the wrong concept of democracy, where people believe they can do whatever they want to, regardless of whether the same is destructive upon the government. That is not democracy in the real sense. That is close to anarchy. Sapagkat you are teaching the people to do what they want to, believing it is a democratic way of doing it. Hindi po. Democracy must be with responsibility. Kung ano lamang ang ikagaganda, lalong-lalo na para sa ating pamahalaan na tunay na naglilingkod sa higit na nakakarami, iyan po ang demokrasya. Iyan po ang demokrasya. So ang ating panawagan po sa media people, may tungkulin po kayo na makipagtulungan sa pamahalaan upang makamit natin ang minimithing kaunlaran para sa sambayanan. Iyan po ang pangunahing tungkulin ng media. At panawagan din po natin sa gobyerno, sa pamahalaan. Under the police power of the state, you can control the media network, shaping it towards performing the real responsibility in the democratic country. Kapag ang isang media po ay naging kontra-gobyerno in terms of promoting those who are enemies of the government under the guise of democracy, dapat po pigilin yan. Dapat po pigilin yan. Kailangan, it is time to teach them a lesson. Nagawa po natin yan sa ABS-CBN. Then it can just be done with other networks. Kailangan po maturuan ang media. Marami pong mga
Halimbawa po, yung Rappler na yan. Itong mga reporter na bastos na alam natin walang ginawa, kundi maliwanag naman sa kanilang ginagawa ang intensyon na sirain ng pamahalaan. Disqualify them. Tanggalan ng lisensya yan. Tanggalan niya ng privilege. Kung ang isang network ay alam natin na ito yung kanilang direksyon, then tanggalan ng prangkisa yan. Sasabihin, diktador na, wala nang kalayaan kapag ginawa natin yon. So be it. So be it. Nang sa ganon po matuto ang ating media people. If we want to achieve substantial and meaningful changes, the first thing that we should do is to control the uncontrollable media network. Maliwanag naman po, makikita po naman natin sa kanilang ginagawa. If we have to be observant, if we have to be analytical with what they're doing. At alam din po ng mga reporters yan. O kung hindi man nila alam yan, they have been used to doing it kasi ito po ang kultura na kanilang nagisnan. Akala nila pag media people ka, talagang siga ka na, untouchable ka na. This is the time that we should learn, we should teach them a lesson if we want to achieve a meaningful changes. Nakakadismaya po, nakakadismaya na ang media network natin sa Pilipinas, ang tingin nila, they could be democratic by being critical, by being anti-government. In the same way, na ganoon din po sa mga universidad. Akala nila pag ikaw ay academic institution katulad ng UP na naging cooperative sa gobyerno, hindi na democratic. To show democracy, you have to be anti-government. No, hindi po dapat ganon. Every institution within the state, especially those owned and controlled by the government, should be, by a matter of duty, support the policies of the government. They should not be allowed to contradict. Dapat lahat ng institution po ng gobyerno ay sumusuporta sa mga palisiya na ipinatutupad ng ating Pangulo. Dapat. Dito sa Pilipinas, makikita po natin the Senate as one of the most important institution is the number one critics of the President and his policies. Paano po natin ma-achieve ang isang makabuluhang pagbabago sa ating bansa kung hahayaan po natin na magpatuloy itong ganitong kultura? Sa isang bansa na katulad ng Pilipinas na mahirap, a third world country, this kind of democracy is harmful. This is destructive. Bakit po? Sapagkat sa halip na magkaroon po tayo ng unified approach to solving the problem, ang iba't ibang institusyon ng gobyerno, including the media, are posturing against the government, against the president and his policies. So instead of encouraging the people to cooperate with the government, on the contrary, they are encouraged to
to violate the rules laid down by the government. Halimbawa lang po, itong response natin sa COVID-19. Pinipilit ng gobyerno na magpatupad ng mga lockdowns, may ganito, sundin ng mga ganyan. Mismo ang Vice President at ang mga opposition at ipinopromote ng media. Hindi kasalanan ng mga tao na may upsurge sa COVID. Hindi dapat sisihin ng mga tao dito. Kasalanan ito ng gobyerno. So how can, at ang nagsasabi po niyan, mismong Vice President, the second highest officer, at itong mga senador. At ipinopromote naman po ng ating media. Paano mo makukuha ang suporta ng tao na sundin ang mga ipinatutupad na palisiya towards COVID-19? Kung ganito po, mismo ang mga taong nasa gobyerno at ang media mismo ang nagtuturo, nagpapalakas ng loob sa mga tao na i-violate yung mga ipinatutupad na policies. And worse with it, lahat yung ginagastusan ng gobyerno. But spending so much for the Office of the President to implement policies. Naglalagay tayo ng mga pulis na pinasweldo na sampayanan para mag-checkpoint. Ipatupad yung protocols. Tapos, Office of the President, for instance, ginagastusan ng sambayanan. Nagsasabi, itong palisiya ng lockdown, hindi tama ito. Dapat gumawa ang gobyerno ng ibang mga palisiya na hindi pwedeng pigilan ng tao sa paglabas-labas. Hindi pwedeng gamitin yung upsurge para pigilan yung mga tao. Kasi kailangan nilang maghanap buhay. Kasi ganito. Pero ang totoo lamang naman po, politika ang dahilan. Gusto lang nilang sirain ang ating administrasyon o ang administrasyon ng ating Pangulo. At ang media naman po, sa halip na magturo ng kung anong tama, lalo namang ipinopromote yung kung ano ang mali para sa ating pamahalaan. Kaya muli po, pinatawagan natin ang mga media people na maging responsable sa kanilang paging mamamahayag. Ang media po ay mayroong tungkulin na ginagampanan sa ating lipunan. At ito po ay ang makipagtulungan sa ating pamahalaan. Ituro sa sambayanan kung ano ang tama bilang mamamayan. Hindi po para turuan ang mamamayan na maging kontra sa kanilang gobyerno, kontra sa kanilang pamahalaan. At sa atin pong pamahalaan, ang ating panawagan, huwag po tayong matakot sa media. Turuan natin ang media kung ano ang dapat para sa kanila. Nang sa gayon po, makamit natin ang minimithing kaunlaran na matagal na po nating pinapangarap para sa sambayanan. Kung kinakailangan gamitan ng kamay na bakal, gamitan po. This is the right time with the President, with President Duterte on top of the situation. Samantalahin na po. Mayroon po tayong 1 taon para gawin ito. Turuan po natin ang tama itong mga media people. Yung mga kontra-gobyerno na nagko-cover sa Malacanang, halimbawa po itong sa Rappler,
itong meron po dyan, yung payat na reporter. Alam naman natin, ito laging pinagagalitan ni Roque to. Wag na pong paatinin yan, bar na yan. Nang sa ganun, hindi gayahin ng ibang media na bastos. Pag nakita po natin, actually, we like what Chief PNP Elizar did with respect to Maris Umali ng JME7. Tama po yan. Pagalitan ng mga media people na yan. Kung kinakailangan i-bar yan sa mga venue, sa mga press con, huwag papasokin yan. Di bayaan mo na nating sabihin nila na diktador ang pamahalang ito. Dapat naman. So that they should learn how to follow, how to respect the government officials. For the while po, maraming salamat at magandang gabi. Bilang suporta po sa ating YouTube channel, iniimbitahan po natin na isubscribe po ang ating paninindigan sa mga napapanahong isyu ng lipunan. Muli, maraming salamat at